Luke Xuyuan, nang tanungin mo ako dati. Kung alin ang mas nakakasakit, ang pag-ibig na maganda ang simula pero trahedya ang dulo. O ang pagmamahal sa isang tao dahil lang kahawig siyang iba. Ginugol mo ang 7 taon para ipakita sa akin ang sagot. Babayaran ko ang aking mga pagkakamali at tanggapin ang parusa. Luke Xuyuan, ngayon, wala na akong utang sa'yo. Halika mo ako. Sa mga serbisyo ko, hindi kasama ang paghalik sa'yo. Luke Xuyuan, 7 taon na tayong mag-asawa. Kahit sa ganitong oras ayaw mo pa ring halikan ako. 3 beses na sa buwang ito, sapat na. Luke Xuyuan, Siyahe. Luke Xuyuan, basta pirman mo ang kontrata na ito. Ako ang magpapagaling sa kanya. Bakit? Nakalimutan mo na ba ang 7 taon na ang nakalilipas ginamit mo ang buhay ng kapatid ko para bantaan ako at ipilit sa akin na pakasalan ka? Lahat ng nakasaad sa kontrata sinunod ko lahat. Ano pa bang gusto mo? 7 taon na ang lumipas, galit ka pa rin ba sa akin? Wala ka bang kahit konting? Pag-ibig ba yan? Jiang Ying, gusto ko nang mamatay ka. Paano kita mamahalin? Jiang Ying, gusto ko nang mamatay ka. President Jiang. May kliyente po sa loob. Sabi niya, kakilala niyo raw po. Matagal na tayong hindi nakita. Jiang Ying. Lumabas ka muna. Layan mo sa Lu Qingyuan. Kung hindi, sa susunod na ibubuhos ko sa iyo, acid na. Akala mo ba dahil pinoprotektahan ka ni Luke Xuyuan, hindi kita kayang galawin? Kaya mo ba? Sa baong Yuncheng, sino ang hindi nakakaalam na ikaw ang pinakamababang payaso sa tabi ni Lu Qingyuan? Siya Ruyan. Kung gusto mong mamatay, ako mismo ang maghahatid sa'yo. Ikaw na kawawa ka. Sinaktan mo ako. President Lu, bakit po kayo nandito? Jiang Ying, Anong ginagawa mo? Wala si President Jiang. Tulungan mo ako. Bakit ka nandito? Kuya Qingyuan, tulungan mo ako. Anong ginagawa mo rito? Bakit umuwi si Ruyan? Hindi man lang nagsabi. Kuya Qingyuan, gusto ko lang sana makipagkwentuhan kay Ete Jiang Ying, pero nagalit agad siya. Naniniwala ka ba sa kanya? ikaw na ganyan. Ano pa bang hindi mo kayang gawin? Nga.
Ako na ganyan. Ang pinakakinainisan ko ay kapag pinagbibintangan ako. Kahit ikaw pa. Jiang Ying, nababaliw ka na ba? May sakit ka. Luxu Yuan. Huwag mong kalimutan ang kontratang iyon. Dapat ay lagi kang susunod sa akin kay Jiang Ying. Lahat ng hilingin ko, gagawin mo. Ngayon, halikan mo ako. Kuya Yuan, ang sakit ng ulo ko. Umalis na tayo. Bibigyan kitang 5 segundo para mag-isip. 5. 4. Kuya Yuan, huwag kang pumunta. Jiang Ying, talagang kinasusuklaman kita. Bakit mo pa pinipilit yan? Marami namang magaling na lalaki sa paligid. Siya pa rin ba talaga ang kailangan mo? Kung hindi si Luxu Yuan, wala akong pipiliin. Sage, alam kong hindi ako makakapagpabago sa'yo. Hindi ko rin alam kung anong ginawa niya para mabighani ka. Tumahimik ka na. Wala akong gusto sa mga sinasabi mo. Pakinggan mo o hindi, sige na. Sandali. Bakit kaya si Luxu Yuan napakaala kay Xiaoruyan? Nagsaliksik na ako. Si Xiaoruyan at ang pamilya walang kinalaman sa isa't isa. Ikaw na mismo ang magtatanong sa kanya. Kawawa naman. Papatayin mo na sa Soyahe, hindi pa sapat? Ngayon, si Jiang Ying pa ang dadagdag. Asok po. Sino ka? Ako po ang assistant na ipinadala ni President Jiang. Sabi po ni President Jiang, pwede siyang mag-donate ng dugo, pero kailangan po ng konting oras. Kalokohan yan. Yan po ang utos ni President Jiang. Narinig ko. Ang anak niyo ay nakapasa sa isang sikat na universidad sa ibang bansa. Pero, hindi kami mayaman. Pag-isipan mo ng mabuti. Hoy, bumalik ka. Ate, magpahinga ka na ng payapa. Nakahanap na ako ng kapalit. Jiang Ying, sasabihin ko sa'yo, si Lu Qingyuan ay akin. Huwag mo siyang agawin sa akin. Oh, hindi ba't si President Jiang yan? Bakit hindi namin nakita si Yang Master Lu? Pumunta siya sa Lincheng para sa isang proyekto. Ano bang alam mo? Si President Jiang ay nagtatago ng kanyang kasintahan. Ayaw niyang dalhin si Young Master Lu para makita natin. 7 taon ng kasal at ganoon pa rin sila kasweet. Ang pagmamahala ni President Jiang at Young Master Lu ay talagang nakakainggit. Tingnan mo. Hindi ba't si Young Master Lu yan? Ate Jiang Ying, pasensya na, ngayon si Kuya Qingyuan ay hiniram ko. Ate Jiang Ying, dahil napakabait mo, hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Pasensya na. Nagagalit ako. Jiang Ying, ikaw. Nagagalit ako. Jiang Ying, ikaw. Sino ang nagsabi sa iyong dalhin siya rito? Miss Xia, bilang isang third party, nakikisaw-saw sa pamilya ng iba, paano ang pakiramdam ng pag-akit sa isang may asawa? Ate Jiang Ying, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Ako at si Kuya Qingyuan ay walang ginagawang masama. Lumapit ka rito. Ano bang pinaggagawa mo? Ano? Naawa ka kay Xiaoruyan? Wala akong nararamdaman para sa kanya. Siya? Ano ang nasa isip niya para sa iyo? Kahit bulag ay makikita iyon. Binabalaan kita. Huwag mo siyang hawakan. Kung hindi, pagsisisihan mo ito.
Jiang Ying. Gusto mo bang malaman kung bakit napakabait sa akin ni Lu Zingyuan? Nakita mo na siguro ang singsing na laging suot ni Lu Zingyuan na may nakaukit na A ampersandel, di ba? Hindi mo pa rin naiintindihan? Kung gayon, bibigyan kita ng isa pang pahiwatig. Mayroon akong kapatid na babae na kamukhang kamukha ko, ang pangalan niya ay Tsiahe. Pinakiusapan ka ni Lu Zingyuan na iligtas ang kapatid niya. Pero sa loob ng 7 taon na yan, nakita mo ba si Lu Zingyuan na nagbunyag sa publiko ng anumang impormasyon tungkol sa kanya? Binalaan kita. Huwag mo siyang hawakan. Kaya ang iniligtas ko noon, hindi kapatid ni Lu Xiuyuan, kundi ang at mo si Xiahe. Sa mismong sandali na pinilit mo si Lu Zingyuan na pirmahan ang kontrata, namatay ang ete ko dahil sa hindi napapanahong pagliligtas. Namatay siya. Sabi ni Xiaoruyan. Hindi ba tinanong mo ako kanina? Totoo nga. Kung ano ang pakiramdam mong manggulo sa pamilya ng iba at mangakit ng lalaking may asawa? Bakit hindi? Tanungin mo ang sarili mo, ha? Jiang Ying. Hindi to possible. Kung gayon, ipapakita ko sa'yo. Tingnan natin kung sino ang ililigtas ni Lu Zingyuan, ako o ikaw. Jiang Ying. Jiang Ying. Lu Xiuyuan. Atawad. Akala ko si Xiaoruyan ang walang hiya at walang awang tao. Pero ngayon ko lang nalaman. Ang walang hiya at walang awang tao. Ay ako. Ako pala. Dahil sa sarili kong kagustuhan. Naging sanhi ng pagkamatay ng isang tao. Jiang Ying. Matanda na ako, hindi mo na kailangan makialam. Ginang, nakakatawa na galing yan sa bibig mo. Nakakatawa talaga. Bakit? Hindi pa kayo hiwalay? May pinagnanasaan ka na? Ay, nakalimutan ko. Isa ka palang anak sa labas. Talagang mang-agaw ka. Ang pamilyang ye, ganyan pala ang ugali. Ikaw. Dapat kang mamatay. Halos magtagumpay na ako. Ang tungkol kay Xiahe narinig ko kay Xiaoruyan. Tapos, Atawad. Gagawan ko ang paraan para makabawi sa'yo. Tsiahe. Kapag pinirmahan mo ang kasunduang ito, pumapayag akong iligtas siya. Ano? Sa buong Yuncheng, ako lang at siya ang may parehong or negative blood. Maliban sa akin, wala kang mahanap na iba na makakapagligtas sa kanya. Jiang Ying. Ang sama mo. Kung hindi ko makuha ang puso mo, ang katawan mo na lang. May 5 minuto ka pa para mag-isip. Bawiin? Isang buhay. Paano mo babawiin? Paano mo babawiin? Hinding-hindi kita mapapatawad sa buong buhay ko. Maliban kung mamatay ka. Lu Xiuyuan. Ganoon mo ba ako kinamumuhian? Bawat segundo na nasa tabi kita, gusto kitang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Dahil, pinatagal mo ang pinakamagandang pagkakataon para iligtas si Tsiahe. Ikaw ang pumatay kay Tsiahe. At ginamit mo pa ang ganitong kasamang paraan para ipahiya ako. Hindi ko sinasadya. Kung alam ko lang. Mahal na mahal lang talaga kita. Mahal ako.
Alam mo ba kung bakit ako pumayag na makipagkita sa iyo ng 3 beses kada buwan? Dahil, sa panahong iyon, malaya kitang mapapahiya. Malaya kitang mapapahiya. Mamatay ka. Jiang Ying. Jiang Ying. Luke Xuyuan. Alam ko, ang huling paliwanag ay walang saysay. Pero pakiusap, pakinggan mo ako. Kung alam ko lang na si Xeyahe ay mamamatay dahil sa aking kapritsyo, hinding-hindi ko pipiliin na takutin ka noon. Ano man ang dahilan, ang pag-ibig ko ay hindi dapat mas mataas kaysa sa kanyang buhay. Kaya, ibabalik ko sa iyo ang kontratang ito. Pati na rin ang iyong kalayaan, ibabalik ko sa iyo. Mula ngayon, tapos na tayo. Ang galing mo na ah. Naku, young Master Lu, ang saya-saya mo sa ganitong oras. Hindi ka ba natatakot magalit ang asawa mo? Ay naku, nag-divorce na kami. Nag-divorce. Totoo ba yan? Kahit bumagsak ang langit, hindi ka hihiwalayan ni Jiang Ying, di ba? Niloloko mo lang ako, no? Basta. Pinirmahan ko na ang divorce agreement. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa babaeng yon. Halika, halika, halika. Mag-request ng kanta. Huwag kang umupo lang dyan. Halika, 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 halika. Sabay-sabay tayong magtuwas. Bakit ang daming sinasabi? Halika, halika, halika. Si Luke Xuyuan ay tuwang-tuwa nang wala na si Jiang Ying. Pero si Jiang Ying nang wala si Luke Xuyuan. Ano kaya ang mangyayari? Kuya Yuan. Anong nangyari? Bakit ang daming nainom ni Kuya Yuan? Naging single ulit, masaya siguro. Single? Nag-divorce na si Kuya Yuan at Jiang Ying? Kuya Yuan. Ay, umalis na siya. A. Kuya Yuan. Ruyan. Payo lang ng kuya mo. Kahit nag-divorce na sila ni Jiang Ying, wala ka pa ring pag-asa. Paano natin malalaman kung hindi susubukan? Bakit ang dami mong nainom? Initan kita ng gatas para kumalma ang tiyan mo. Jiang Ying, hindi ka ba? Nababaliw na talaga. Bakit ko ba naiisip ang babaeng yon? Lu Yuan, anong nangyayari sa'yo? Hindi ba't gusto mo siyang mawala? Bakit ka naman? Bakit siya lang ang magdedesisyon na makipaghiwalay? Hindi naman ako ang kanyang puppet. Hoy, Yuan, may nangyari kay Xia Ruyan. Kuya Yuan. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Zian, lumabas ka muna at hintayin ako.
Ruyan, hindi ba't masyado na kitang pinapayagan? Kuya si Yuan, anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Noong nakaraan, sinadya mong mahulog si Jiang Ying sa tubig. Ngayon naman, nagpapanggap kang may sakit. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Kuya si Yuan, ginagawa ko ito. Hindi mo ba talaga alam kung bakit? Kuya si Yuan, magkamukha kami ng ete ko. Pwede mo akong ituring na siya. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Pero hindi ikaw siya. At hinding-hindi ka magiging siya. Paano si Jiang Ying? Si Jiang Ying ay walang halaga. Bakit siya lang ang may karapatan? 7 taon siyang nasa tabi mo. Huwag mong kalimutan, ang ete ko, ang una mong pag-ibig, pinatay niya, kung kakampi ka sa kanya. Kung gayon, ano ang pinagkaiba mo sa pumatay sa ate ko? Kuya si Yuan, si Jiang Ying lang ang babaeng yon ang pumatay sa ate ko. Kung mas maaga lang siya dumating, hindi sana namatay ang ete ko. Bakit hindi siya dumating ng mas maaga? Bakit? Ruyan, ipinangako ko sa ate mo. Naalagaan kita ng maayos. Kung gayon, ano ang pinagkaiba mo sa pumatay sa ate ko? Padaan po. Sino yung babaeng yon? Si Jiang Ying ba? Narinig ko, simula nang maghiwalay si President Lu, gabi-gabi siyang nagdiriwang, masayang masaya. Bakit ngayon mo lang naisip na alalahanin ang ex-wife mo? Mas mabuti pa rin ako kaysa sayo. Hindi pa kami naghihiwalay ni Jiang Ying. Pinagnanasaan mo na siya. Wala kang karapatan, at hindi ka karapat-dapat mag-alala kay Jiang Ying. Gusto ko lang malaman, buhay pa ba siya o patay na? Kung patay na siya, mas gusto ko. Hoy, hoy, hoy. Hindi ba kayo nahihiya? Ospital to, ano bang ginagawa nyo? Bitawan mo, bitawan mo. Yeyunhan, pwede mo nang ligawan si Jiang Ying. Ang pinagsawaan ko na. Paano nagmahal si Jiang Ying ng tulad mo? At para sa tulad mo? Anong problema sa tulad ko? Huwag mong kalimutan, si Jiang Ying ang nagmamakaawa na makasama ako noon. Lahat ng nangyayari ngayon, deserve niya yan. Lu Yuan. Kawawa ka naman. Huwag kang magsisi. Sana wala kang kahit katiting na nararamdaman para kay Jiang Ying. Kung hindi, abangan ko ang pagbagsak mo. Teka, teka. Anong nangyari kay Jiang Ying? Sabihin mo, anong nangyari kay Jiang Ying? Ang babaeng yan, anong kinalaman niya sa akin? Hindi. Tingnan mo. Ang moments niya, 1 buwan nang walang update. Dati, araw-araw siyang nagpo-post ng mga daily nyo. Hindi ba nililigawan siya ni Yunhan? Siguro. Hindi ko alam kung saan siya nagpapakasaya. Pero nitong mga nakaraang araw, patuloy ko siyang iniimbestigahan. Walang kahit anong balita. Hindi rin siya dumalo sa business conference na ito. Dati, kahit na nagkakaproblema kayo, hindi niya pababayaan ang Jiang Corporation. Sabihin mo, hindi kaya may nangyari sa kanya? Ano? Namatay na ba siya? Siguro, nagpaparamdam lang siya. Kapag nawala na ang galit niya, babalik din siya. Pero sa tingin ko, Hindi ba si President Lu yan? Binabati kita, President Lu. Malaya ka na, kung ako ang tatanungin, ang batang babaeng yan na si Jiang, ang nangyari sa kanya ngayon, deserve niya yan. Bakit mo naman nasabi yan? Noong nakaraang bises na nakipagnegosyo siya sa akin, alam kong allergic siya sa alak. Sinabi ko sa kanya, kung inumin mo ang 2 bote ng mautay na ito, at natuloy ang negosyo. Pero siya, walang sabi-sabi, 2 bote agad ang ininom. Sa huli, dinala sa ospital. Inumin mo yan, makikipagtulungan ako sa'yo. Huwag po kayong magbiro. Hindi ako mahilig magbiro. Ito. Umalis ka diyan. Ingat po, President Lu.
Ingat po, ingat po, ingat po. Si Yuan, yung taong yon kanina, mataas ang posisyon niya. Para lang ipagtanggol si Jiang Ying, hindi ka nag-atubiling kalabanin siya. Sino nagsabing ipagtatanggol ko siya? Ayoko lang makita yung mga umaabuso sa kapangyarihan. Matigas lang ang ulo mo. Kang. Ipak niyo lahat ng gamit ni Jiang Ying at dalhin lahat sa apartment ko. Seg. Tang Cheng, alagaan mo ang Jiang Corporation para sa akin. Alagaan mo ang Jiang Corporation para sa akin. At alagaan mo rin ang sarili mo. At saka, huwag mong sisihin si Lu Xiyuan. Baliw na bata. Bakit ba ang tanga-tanga mo? Lu Yuan, Ano ba yan? yung project proposal na binigay mo kay Jiang Ying, ibinalik niya. May mali. Talagang may mali. Anong mali doon? Nag-iisip ka lang ng kung ano-ano. Sa tingin mo ba si Jiang Ying? May nangyari ba talaga sa kanya? Isipin mo, dati kahit nag-aaway kayo, hindi niya gagawin ang makasira sa interes ng Jiang Corporation. Pero may narinig akong balita. Ang Jiang Corporation ngayon. Si Tang Cheng na ang namamahala. Sa tingin mo kaya, Anong ginagawa mo? Wala ka bang magawa? nag-aalala lang naman ako sa kanya. Ang babaeng yan na hindi natatakot kahit gumuho ang mundo. Anong mangyayari sa kanya? Paano kung sa tingin mo? Kuya Si Yuan. Mauna na ako. Pinaghandaan ko ng tanghalian para himingi ng tawad sa'yo. Nandito ka na pala. Ipinagluto kita ng paborito mong Buddha jumps over the wall. Huwag kang mag-alala. Alam kong allergic ka sa seafood. Gumamit ako ng bagong sangkap. Tikman mo. Ang niluto mo kailan ba ako kumain kahit isang subo niyan? Ay, subukan mo naman. Iba talaga tong ayon. Sige na, tikman mo lang. Bilisan mo. Masarap ba? Parang pwede naman. Jiang Ying, hindi mo na kailangang gawin ang mga walang kwentang bagay na yan. Patawarin mo na ako sa mga nagawa ko dati. Sige na. Huwag mong kalimutan ang ginawa niya kay Xiahe. Lu Xiyuan, pigilan mo ang nararamdaman mo para kay Jiang Ying. Kuya Yuan, hindi mo ba susubukan? Allergic ako sa seafood. Lu Yuan, ano pa ba ang kailangan kong gawin para mahalin mo ako? Ano na naman ang problema mo? Bakit wala akong pangalan sa contacts mo? Bakit ko naman ilalagay ang pangalan mo? Hindi lang may espesyal kang pangalan sa contacts, may espesyal ka pang ringtone. Gusto ko rin. Walang kwenta. Oh, Nilagyan kita ng espesyal na ringtone, ha? Mas magiging mabait ako sa'yo. baliw. Pwede mo akong mahalin ng dahan-dahan. Dahan-dahan. Marami pa tayong panahon. Yuan, may nangyari. Anong nangyari? Tingnan mo. Nalaman kong madalas pumunta sina Yunhan at Tang Cheng sa isang sementeryo. Sinundan ko sila doon. Nakita ko. Anong nakita mo? Nakita ko ang lapida ni Jiang Ying. Sa tingin mo, patay na ba talaga si Jiang Ying? Sino ba siya? Hindi ko pa siya kilala. Paano siya mamamatay? Hindi ko alam kung anong kalokohan na naman ang ginagawa niya. Sawa na ako. Wasakin ang Jiang Corporation. Pilitin si Jiang Ying na magpakita. Hindi ba gusto niyang maglaro? Sasabayan ko siya sa laro niya. President Tang, ang aming mga proyekto at daloy ng pondo ay hinarang ng Lu Corporation. Kung hindi titigil ang Lu Corporation, hindi na tayo abot bukas. Paano nangyari ito? Hindi ba kaninang umaga lang ay nagpadala ako ng 20 milyon? Dinagdagan ng Lu Corporation ang kalaban at tinaasan ang leverage.
Ang kaunting pondo natin ay hindi sapat sa pandaigdigang merkado. Nagpadala ng mensahe ang Lu Corporation. Maliban kung makikita si President Jiang. Kung hindi, hindi ako titigil. Baliw na siya. Si Lucian nga. Sino ang makakatagal sa ganyang klaseng paghihiganti? Sabihin mo sa kanya, hindi ba niya gustong makita si Jiang Ying? Papuntahin mo siya sa akin. Sige po. Anong gagawin ko, Jiang Ying? Ang huling bagay na iniwan mo. Hindi ko na rin kayang protektahan para sa iyo. Hindi ba ito ang lugar kung saan kayo ikinasal ni Jiang Ying? Lucian, hindi ba hinahanap mo si Jiang Ying? Lucian, hindi ba hinahanap mo si Jiang Ying? Nandito siya. Tang Cheng, hindi ito biro. Presidente Liu. Sa kalagitnaan gabi. Hindi mo ba kailanman napanaginipan na hinahanap ka ni Jiang Ying? Patay na siya. Tulad ng gusto mo, patay na siya. Masaya ka ba sa resulta, Presidente Liu? Muling sementeryo, muling larawan ng namatay. Tapos, ang boring na trick na ito, sawa na ako. Nasaan siya? Palabasin mo siya. Kung hindi, pababagsakin ko ang Jiang Corporation niya. Sabi mo, peke ang litratong namatay. Itong death certificate? Peke rin ba? Hanggat hindi ko siya nakikita, wala akong paniniwalaan. Ngayon, gusto kong makita siya ng buhay o ang kanyang bangkay. Kung wala kang pinaniniwalaan. Tingnan mo ito. Impossible. Ang singsing na ito ang huling pag-ari ni Jiang Ying bago siya namatay. Ang wedding ring, dapat ikaw ang nagsusuot sa akin, di ba? Mahal ko, si Luxuyuan mismo ang nagsusuot sa akin nito. Alagaan kitang mabuti. Ah! Anong nangyari? Ngayon, pwede ba akong matulog kasama mo? Medyo natatakot ako. Anong kinakatakutan mo? Multo? Sa susunod, maghanap ka ng mas magandang dahilan. Kasal na tayo pero hindi mo pa rin ginagampanan ang tungkulin ng mag-asawa. Gusto mong gampanan ko? Tatlong beses sa isang buwan. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Gaano niya pinahahalagahan ang singsing na ito? Mas alam mo yan. Paano mamamatay si Jiang Ying? Impossible.
Jiang Ying, nasaan ka? Huwag kang magbiro, lumabas ka, Jiang Ying. Jiang Ying. Jiang Ying. Jiang Ying. Kuya Yuan. Nabalitaan kong patay na si Jiang Ying. Congratulations sa'yo. Sa wakas, makakawala ka na sa kontrol ng babaeng yan. Hindi. Hindi mamamatay si Jiang Ying. Ngayon sisirain ko ang Jiang Corporation. Sa ugali niya, hindi niya ako palalampasin. Siguradong magpapakita siya. Tama? Kuya Yuan, anong nangyayari sa'yo? Patay na si Jiang Ying. Hindi ka ba masaya? Ang babaeng yan ang nagpahirap sa'yo ng 7 taon. Pinahiya ka niya. Ngayon malaya ka na. Impossible. Hindi siya pwedeng mamatay. Pupuntahan ko siya ngayon. Kuya Yuan, hindi mo mahal si Jiang Ying. Di ba? Paano ko mamahalin si Jiang Ying? Ang babaeng yon. Ayoko lang nang niloloko ako, lalo na siya. Pero kung galit ako sa kanya, bakit ang puso ko ngayon ay sobrang sakit? Nang makita ko ang larawan ni Jiang Ying kanina, ano ba talaga ang nangyari sa akin? Kuya Yuan. Patay na si Jiang Ying ngayon. Sa mundong ito. Ako lang ang pinakamamahal ka. Kuya Yuan. Patay na si Jiang Ying ngayon. Sa mundong ito, ako lang ang pinakamamahal ka. Kuya Yuan, tanggapin mo na ako, please. Mas mamahalin kita kaysa kay Jiang Ying. Mas mamahalin kita kaysa sa sarili kong kapatid. Pinangako ko sa ate mo na alagaan kita. Mula ngayon, bahala ka na sa sarili mo. MS Chia, ayon sa utos mo, sinundan namin si President Lu. Hindi sinasadyang nakuhanan namin ng iba pa. Kailangan mong makita. Yuan, bakit ang dami mong nainom? Anong nangyari? Sa mga nakaraang taon, sa bawat sandali ibinuhos ko ang galit ko kay Jiang Ying. At parang tanga, tinanggap niya lahat. Ang singsing na ito, sinabi niya. Ikaw, Yuan, ang personal na nagsusuot nito sa akin. Isinuot ko sa kanya at hindi na niya kailanman alisin. Yuan, huwag mong kalimutan. Siya ang taong ginamit ang isang papel para pilitin ka sa loob ng 7 taon. Siya ang kinakakinamumuhian mo. Magising ka sa katotohanan. Pero nagsisisi ako. Patay na si Jiang Ying. Kailangan nating tumingin sa hinahara. Zian, sabihin mo, kung hindi ko ba sinabi sa kanya ang mga bagay na iyon? Hindi ba siya mamamatay? Zian, gusto kong bisitahin ang puntod niya bukas. Samahan mo ako, pwede ba, Seth? Pasok! Senior Ye. Naayos ko na ang problema kay Lu Huiyuan. Pero galit pa rin siya sa iyo. Ang Jiang Corporation, baka hindi na natin may ligtas. Wala na akong pakialam. Hayaan mo na. Jiang Ying, Alam kong hindi ito ang tamang oras para sabihin ito. Pero hayaan mo akong magpakatapang kahit minsan. Sa totoo lang, ako rin. Senior Ye. Salamat sa pagliligtas mo sa akin.
Para sa akin, isa kang napakahalagang tao. Pero ang damdaming ito ay hindi pag-ibig. Ang balita tungkol sa aking peking pagkamatay, pakisuyong itago mo ito para sa akin. Bukas, pagkatapos kong gawin ang huling bagay, aalis na ako. Naintindihan ko. Magpahinga ka na ng maaga. Good night. Good night. Jiang Eng, hindi mo pa rin ba makalimutan si Lu Xiyuan? Luxuyuan. Sana hindi na tayo magkita pa sa buhay na ito. Kahit paano, ang singsing ang kasal, dapat ikaw ang nagsusuot nito sa akin, di ba? Luxuyuan, Luxuyuan. Pagkatapos ng araw na ito, sana hindi na tayo magkita pa sa buhay na ito. Hindi ba ito ang pinakaayaw niyang lugar? Bakit narito si Luxuyuan? Ang Rose Garden, hindi ba ito ang pinakaayaw niyang lugar? Muling sementeryo. Ito na naman ang larawan ng patay. Pati na rin ang death certificate. Jiang Ying. Ang mga taktika mo ay walang katapusan. Sa tingin mo ba, sa ganitong paraan, mapapamahal mo ako? Nanaginip ka lang. Kahit patay na ako, ganito pa rin ba ako kawalang kwenta sa puso mo? Tingnan mo, Wala ka bang ginagawa? sa larawan lang, ganito mo ako tinitingnan. Maganda ba? Ang pangit. Luxuyuan, hihintayin kong mahalin mo ako. Basta ako ang nasa tabi mo, gaano man katagal, ayos lang. Patay na ang tao. Bakit pa itatago ang basura na ito? Alagang kinamumuhian mo ako. Ang pagkamatay ko, sa puso mo ay walang epekto. Jiang Ying. Panalo ka. Jiang Ying. Nagsisisi ako. Mag-umpisa tayo ulit. Bakit hindi mo ako nakikita? Dalawang patay na tao ang hindi mo makalimutan. Pero ako nabuhay, pero ayaw mong makita. Bakit ba? MS Chia. Tapisin si Jiang Ying. Hindi problema ang pera. Dali. Opo.
3 araw na, hindi sinasagot ang tawag, hindi rin nagre-reply sa mense. Lu Chuyuan, kahit ikulong mo pa ang sarili mo dito sa Rose Garden araw-araw, hindi na mabubuhay si Jiang Ying, hindi ba? Ayaw mo na ring asikasuhin ang Lu Corporation, di ba? Ha? Tama. Alam ni Yunhan kung saan siya namatay. Yunhan, ang mga gamit ni Jiang Ying, kailangan kong makuha. Ang mga gamit niya. Hoy, dahan-dahan. Alam mo ba kung nasaan ang mga gamit ni Jiang Ying? Sabihin mo sa akin. Karapat-dapat ka ba? 7 taon na. Sino ang hindi nakakaalam na mahal ka ni Jiang Ying ng buong puso? Noong buhay pa siya, hindi mo siya pinahalagahan. Ngayon patay na siya, nagpapanggap kang nagmamahal. Liu Yuan, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ni Jiang Ying. Hindi ka karapat-dapat sa mga iniwan niya. Ang utang mo kay Jiang Ying, ako ang kukuha para sa kanya. Gusto mo ang ganaiwan ni Jiang Ying, di ba? Halika, sa harap ng lahat ng empleyado. Lumuhod ka. At magmakaawa sa akin. Ayaw mong lumuhod? Umalis ka. Yunhan, pakiusap. Ibigay mo sa akin ang mga naiwan ni Jiang Ying. Talaga bang kaya mong gawin ito para kay Jiang Ying? Sige na. Ito ang susing villa noong nagpakamatay si Jiang Ying. Ang lahat ng gusto mo ay nasa loob. Pakinggan mo ako ng mabuti. Hindi ako sumsuko. Gusto kong mabuhay ka sa natitirang buhay mo na may pagsisisi kay Jiang Ying. Nandito na ako para sa'yo. Uwi na tayo. Okay. Lu Chuyuan, halika, tingnan mo. Hindi. Buhay si Jiang Ying. Hindi siya patay. Buhay siya. Jiang Ying. Jiang Ying. Lu Chuyuan. Ano na naman ang ginawa mo? Pumunta na si Liu Yuan sa villa. Ayaw pa rin niya akong pakawalan. Wala na akong pakialam. Wala na akong pagmamahal o galit sa kanya. 7 taon kong sinakripisyo ang sarili ko. Panahon na para mabuhay para sa sarili ko. Kung gayon, umalis na tayo dito ngayon. Mag-ingat. Mahilig kang magpanggap na patay, ano? Kung gayon, tutuparin ko ang kagustuhan mo.
Sa Lu Qingyuan. Sa wakas, akin na siya. Lu Chuyuan, bilisan mo sa ospital. Buhay si Jiang Ying. Naksidente sila ni Yunhan. Kasalukuyan siyang nilalapatan ng lunas sa ospital. Mabuti naman, Jiang Ying. Buhay ka pa. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magmamahal sa'yo. Jiang Ying, gising ka na. Sino ka? Kilala ba kita? Li Xian. Nasaan si Senior Ye? Si Senior Ye ang nagprotekta sa akin sa huli. Ayos lang ba siya? Si Senior Ye, kaunting sugat lang ang natamo. Wala yan. Jiang Ying, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Sino ba yan? Baliw ka ba? Hindi mo siya kilala. Jiang Ying, ako si Lu Tsuyuan. Dati, pinilit mo akong pakasalan ka. At hinabol mo ako ng 7 taon. Nakalimutan mo na lahat yan? Gino. Huwag kang mag-isip na dahil gwapo ka, pwede ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ako, si Jiang Ying, hinabol kang 7 taon? At pinilit kang magpakasal? Huwag kang magpatawa. Hindi, Jiang Ying. Jiang Ying, katatapos mo lang ng operasyon. Magpahinga ka muna. Ang trauma ay talagang maaring magdulot ng amnesia. Pero paano nangyari na si Tsuyuan lang ang nakalimutan niya? Ito ay selective amnesia, dulot ng trauma sa utak. Ang pasyente ay kusang kinalilimutan ang masakit na alaala. Sa paglipas ng panahon, maaaring bumuti ang kanyang kondisyon. Ngunit posible rin na wala siyang maalala habang buhay. Kayo, bilang pamilya ng pasyente, ay kailangang maging handa sa emosyonal. Salamat, Doc. Huwag kang mag-alala. Mabuti na ring natagpuan natin siya. Unti-unti lang, babalik din ang alaala niya. Zian. Ha? Ganun ba talaga ako kasama noon? O puro sakit lang ba ang naidulot ko sa kanya? Zian, Ano yun? may ipapagawa ako sa'yo. Imbestigahan mo yung aksidente. Imbestigahan mo yung aksidente. Imbestigahan mo talaga. Pakiramdam ko may tinatago talaga sa aksidenteng ito. At isa pa, bahala ka na muna sa Lu Corporation. Ikaw. Ang gusto ko na lang ngayon ay manatili sa tabi niya. Gusto kong mapagbayaran ang lahat ng pagkukulang ko sa kanya. Basta magpagaling ka lang muna ngayon, okay? Huwag kang magmadali. Ang humble mo naman. Ang dami mo ng sugat pero ang lakas pa rin ng loob mo. Anong ginagawa mo dito? Jiang Ying, kahit na nakalimutan mo ako, okay lang. Matututo akong mahalin ka ng buong buo, tulad ng kung paano mo ako minahal noon. Sabi mo dati, gustong-gusto mo nang matikman ang luto ko. Ito, tikman mo na. Tikman mo. Ginoong Lu. Hindi na ako ang asawa mo ngayon. Kahit pa dati na yon. Huwag mo na akong guluhin. Kahit magpakasal ako, siya lang ang pipiliin ko. Sumuko ka na ba ngayon? Jiang Ying, kahit anong gawin mo, hindi kita susukuan. Kuya Tsuyuan, hiwalay na kayo.
At si Jiang Ying, ang ahas na babaeng yan, nagka-amnesia na. Bakit ka pa nagpapakababa? Sa ginagawa mo, pagtatawanan ka lang ng iba. Utang ko to sa kanya. Kahit tanggihan ako ng 1,000 beses o 10,000 beses, handa akong gawin. Kuya Yuan, nakalimutan mo na ba si Ete? Si Ete ay namatay dahil kay Jiang Ying. Kaya siya namatay. Paano mo mamahalin ang isang mamamatay tao? Sa totoo lang, alam nating dalawa. Ang pagkamatay ni Xiahe, walang kinalaman kay Jiang Ying. At saka, huwag ka nang magpakita sa akin uli. Hindi tayo puwed. Kuya Yuan. Bakit? Sinira ko na si Jiang Ying. Pero hindi mo pa rin ako mahal. Miss Jiang, pwede na kayong lumabas ng ospital. Pakibilisan na lang po ang pag-aasikaso ng discharge papers. Sige, salamat. Bakit ikaw na naman? Hoy, 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 Jiang Ying. Bitawan mo ako. Hoy, Aray. Jiang Ying. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? anong pagkakataon ang ibibigay ko sa'yo? President Liu. Bitawan mo siya. Ang pagdating ng walang paanyaya at ang pamimilit sa iba, bahagi rin ba yan ng pagpapalaki sa inyo ng pamilya Lu? Asawa ko siya. Anong pakialam mo? Ikaw, may sakit ka ba? Ibaba mo ako. Baliw ka ba? Bilisan mo, ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Bilisan mo. Mukhang maganda ang paggaling mo. Malapit ka nang makalabas ng ospital. Lux Yuan, magbigay kang kondisyon. Ano ba ang kailangan para hindi na kita guluhin? Maliban kung mahalin mo ako tulad ng dati. Hindi ko magagawa. Kung gayon, wala akong magagawa. Hindi na kita iwan. Kung ganyan ka pa rin, tatawag ako ng pulis. Wala akong pakialam. Pinunit ko na ang kasunduan sa diborsyo. Sa totoo lang, mag-asawa pa rin tayo. Lux Yuan, kung ganyan ka pa rin, hindi na ako magiging magalang sa'yo. Jiang Ying. Hindi ka naman nagka-amnesia, di ba? Aray. Nung araw na lumabas ka ng ospital, sinundo kita. Ganito pala ang pakiramdam ng tinatanggihan. Jiang Ying. Aray. Jiang Ying. Naayos ko na ang Rose Garden. Sumama ka sa akin para tingnan. Lux Yuan, sa kalahating buwan na nasa ospital ako, palagi kang nagdadala ng pagkain at prutas. Wala ka bang ginagawa? Hindi ba kailangan ni President Lu na asikasuhin ang kumpanya? Jiang Ying. Patawarin mo lang ako kahit isang beses. Babawi ako sa'yo. Lux Yuan, pwede bang itigil mo na ang paghabol sa akin? Nakakadiri ka na sa akin. Ayoko nang makita ka. Gets mo ba? Jiang Ying. 7 taon tayong magkasama. 7 taon tayong magkasama. Sa loob ng 7 taon, wala ba talagang nararamdaman para sa akin? Sapat na. Bagong gumaling si Jiang Ying. Hindi siya dapat i-stress. Ikaw, President ng Lucorp, nagpapakaalipin para lang sales mo. Hindi ka ba nakakahiya sa mga nakakakita? Kulang pa ba sa pagtatawanan? Liu Yuan. Bitawan mo na ako. Jiang Ying. Hay nako, nagbaliktad ang mundo. Mahaba pang paghabol sa kanya. Yuan, suportado kita. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ako susuko. Kung alam mo lang noon, bakit mo pa ginawa yon? Hoy, di mo nakukunin ang mga bulaklak. Jiang Ying. Talagang nakalimutan mo na si Lu Yuan? Hindi ko siya kilala. Hindi ka talaga nagka-amnesia. Tama ba?
Nagka-feelings ka na talaga sa kanya. Bilang matalik mong kaibigan, paano ko hahayaang mag-isa ka habang buhay? Kaya ako ang magiging wingman mo sa pag-ibig. Kita mo. Niyaya ko si Jiang Ying. Ngayon na wala si Yunhan, makakapag-usap na kayong dalawa ng maayos. Matalik na kaibigan. Teka. Papasok ka lang ng ganyan. Hindi mo ba naiintindihan ang sense of occasion? Kumuha ka ng singsing, magdala ng bulaklak, iyak na mapapasagot mo siya. Tama ka. Ang laki. Ang daming usok. Jiang Ying. Jiang Ying. Aray, Aray, hindi ka ba natatakot mamatay? ang laki ng apoy. Umalis na siya. Lu Chuyuan. Anong ginagawa mo? Jiang Ying. Jiang Ying. Bakit hindi ka pa mamatay? Palagi mo na lang inaangkin si Lu Jingyuan. Kung hindi ko siya makukuha, hindi mo rin siya makukuha. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang kukuha ng buhay mo. Jiang Ying. Bukas ng umaga, hinihintay kita sa rooftop ng Jiang Corporation. Hindi ba't gusto mong malaman ang nakaraan ni na Lu Chuyuan at Saya He? Kung gayon, ikaw mismo ang pumunta sa akin. Jiang Ying. Tiwala akong mapapaibig kitang muli sa akin. Hello? Chuyuan, sabi ng sekretarya ni Jiang Ying, inimitahan ni Xiaoruyan si Jiang Ying sa rooftop ng Jiang Corporation kanina. Maaring mapahamak si Jiang Ying. Dalian mo, pumunta ka rito. Xiaoruyan. Kumalma ka. Paano ako kakalma? Bakit kahit mas marami akong ginagawa kaysa sayo? Hindi pa rin ako tinitingnan ni Lu Jingyuan? Ang aksidente sa sasakyan na nangyari sa akin. Ikaw ang may gawa, di ba? Swerte ka. At least, mas swerte ka kaysa kay Saya He. Sehi? Ibig sabihin, Tama. Ako ang dahilan ng pagkamatay ni Kuya He. Nagbanggap ako na ikaw at sinuhulan ang doktor. Sinumang himadlang sa akin na mapakasalan si Lu Chuyuan ay kailangang mamatay. Xiaoruyan. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko, ako ang pumatay kay Saya He. Pati ang aksidente ni Jiang Ying, ako rin ang nag-ayos nito. Kapatid mo si Chiahi. Para sa iyo siya namatay. Paano mo nagawang gawin yan? Paano mo nagawang gawin yan? Anong lakas ng loob mo, Xiaoruyan? Huwag kang lumapit. Hindi na importante kung paano nangyari. Ang importante, makuha kita. Huwag kang magmadali. Itabi mo muna ang kutsilyo. Saan ako kulang kumpara kay Jiang Ying? Bakit hindi mo ako mahal? Xiaoruyan, huwag mo nang patuloyin ang pagkakamali mo. Hindi pa huli ang lahat. Pero ang gusto ko lang naman ay ikaw lang, Lu Chuyuan. Jiang Ying. Sa wakas, nahuli na kita.
Jiang Ying, Nakita kong okay ka, gumagaan ng loob ko. Nakulong na si Xiaru yan. Jiang Ying. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon, magsimula tayo ulit. Pwede ba? Luxu Yuan, nakalimutan mo na ba? Hiwalay na tayo. Jiang Ying. Sumusumpa ako. Mula ngayon, magiging mabuti ako sa'yo. Mamahalin kita habang buhay. Doblehin ko ang pagmamahal ko sa'yo. Huwag mo akong iwan. Luxu Yuan, magising ka sa katotohanan. Kahit magkabalikan pa tayo, mauwi lang tayo sa dati. Hindi mangyayari yan. Jiang Ying, nagmamakaawa ako. Pwede pa tayong magsimulang muli. Pwede pa. Hindi na tayo pwedeng magkabalikan. Jiang Ying. Ang singsing ko. Sing-sing. Sing-sing. Ang singsing ko. Sigurado ka bang pupunta ka sa ibang bansa? Kung gayon, si Lu Yuan? May hadlang sa pagitan namin na hindi na namin kayang lampasan. Tara na. Jiang. Bakit ka nandito? Ayokong makita siyang ganoon. Hanapin mo siya. Salamat. Jiang Eng, sana makamit mo ang tunay na kaligayahan.